No? Isipin mo yung gano'n, no? The odds are against you. Hindi maganda ang beginning mo. No? Galit ng nanay mo. Pighati yan eh. No? Siguro meron ba sa atin dito na nung pinanganak sila ay nararamdaman mong hindi ka mahal ng magulang mo. Napakalungkot naman ng gano'n. No? May nararamdaman ka. Yung mga kapatid mo, mahal na mahal, pero ikaw, pag ikaw na ang bibigyan, may pasalubong, ang gaganda nung pinapasalubong sa'yo, ano lang, kalahating hotdog lang. So, alata mo na sorrowful. No? Pero, ang kagandahan dito sa buhay ni Jabez, he became more honorable. Paglaki niya, when he is already able to do it, he was more honorable than his brethren. So that's a good trait that we should all imitate. Wag tayong manatili sa moping, no? Yung paglulupasay. Wag tayong manatili sa bad start because we have a God who can turn us around. Pwede tayong bigyan ng better things ahead. No? So, yan ang nangyari kay Jabez. Jabez called upon the name of the Lord. Yun ang sabi sa verse 10. And Jabez called on the God of Israel. That's something that is also another good thing that Jabez did in his life. Yun ang turning point. Yun ang turning point. Sa buhay ni Adan, ang turning point ay noong dumating si Seth. Si Seth, sabi, when Seth was born, then began man to call upon the name of the Lord. That is in Genesis 4:26. Nung pinanganak si Seth, doon nag-umpisa na tumawag ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. So, ganun ang ginawa ni Jabez. He called on the God of Israel. And alam po natin, no? Nakalagay doon sa Zephaniah 3:9 that there is a people of a pure language who will call upon the name of the Lord. A people of a pure language calling upon the name of the Lord with one consent. That is good. Kailangan po tumawag tayo sa Panginoon. Hindi lamang tawag tayo ng tawag sa mga clients natin. Tawag tayo ng tawag sa ating sariling mga sino makakatulong sa atin. No? Puro tayo call a friend. Pero we are not calling upon the name of the Lord. Alam nyo, to call upon the name of the Lord, it starts with the heart. No? Hindi lamang yan tumawag ka. Jesus. Ang dali. Lahat tumatawag ng Jesus eh. Catholics, Mormons, Jehovah's Witness, Iglesia, Muslim, tumatawag din. No? We love Jesus. Pero, galing ba sa puso? So that's number one. Dapat galing sa puso. Pangalawa, dapat yung totoong Jesus yung tinatawag mo. Kasi kung tumawag ka sa Jesus, pero maling Jesus, sabi ng Panginoon, be warned, shall arise false Christ. So kung dumating dyan, ako ang anak ng Diyos. I am the appointed Son of God. E di sinamba mo na siya, tumawag ka na sa Kanya. Oh. Mali. Pagkatapos ng buhay mo, mali yung tinawag mong Diyos o Kristo or Son of God or Jesus. Binigay mo man yung buong wealth mo, buong oras mo, iniwan mo na yung buhay mo, tumira ka na doon, sa Davao, sa impyerno ka pa rin. Di ba? Mali yung name of the Lord na tinawag mo. So, kailangan galing sa puso.
Kailangan yung tamang Kristo at kailangan yung binigay sa iyo na pagtawag na nilagay sa puso mo, galing din sa Panginoon. God's providence yan. God is the one who placed the true name of the Lord in your heart and the desire to call upon His name. Ano ang default ng tao? Not to call upon the name of the Lord. As therefore, who calls upon the name of the Lord? The regenerated heart. Isipin mo kung ano yung mga prayer ni Jabez dito. Lord, bless me. Oh. So, para ikaw ay mag-isip na ang blessing ay galing sa langit, galing sa Panginoon, kailangan may ginawang operasyon ang Panginoon sa puso mo. Para naintindihan mo at sincerely, heartfelt, na talagang sa Kanya ka tumatawag. Hindi mo ina-attribute sa sarili mo ang success. At kung ano man ang na-achieve mo sa buhay. Tingnan niyo yung mga walang Diyos na ang dami nilang success. Ang dami, matataas ang kanilang nakuha, billions. Or kilala sila sa lipunan. Pag ini-interview, malalaman mo kung sino yung walang Diyos, tsaka meron eh. Sasabihin nila, di ba, yung may Diyos sabihin, I praise and thank the Lord Jesus Christ. Lahat yan sa Panginoon galing. Ayan, di ba, si Pacquiao. Oh, ganun ang bukang bibig niya. Panginoon eh. Oh, pero yung iba, sabihin, kasi pinagpaguran ko yan, nag-aral talaga ako. Nagsunog ako ng kilay at saka talagang alam ko na yung mga tao ay puro ako. Wala silang sinasabing Panginoon, kinilos ng Panginoon, tinulungan ako ng Panginoon, ginawa ng Panginoon yan, binigyan ako ng wisdom ng Panginoon. Nakikita mo eh. No? So, why are there different kinds of people? Because ang default natin is to glorify ourselves and to attribute our success to our own efforts. But somebody who has been given this gift of faith, this grace, will glorify the Lord and will call upon the name of the Lord. Yan that's the way that you will begin to understand sino yung kaharap mo. Sino yung tao na kaharap mo. The way he speaks. Kita nyo nga, sabi nga sa Zephaniah 3:9, pure language. Ano yung pure language? Ilocano ba yon? Bicolano? Cebuano ba yon? Tagalog? English ba yon? Hebrew? Hindi. The pure language is the language which glorifies God. Whatever language that may be. It is a language that we can understand because they glorify God. Nakaka-detect ba tayo minsan? Nakaka-detect ba tayo pag may kausap ka? No? Sasabihin, Baptist din kami. Baptist ako. Tapos, habang nag-uusap kayo, nakikita mo yung salita niya na puro ako. Diba? Halimbawa, mamaya magdidig tayo, diba? Magdidig tayo. Pag nagdig tayo, tingnan natin kung ano ba pag-uusapan? Panginoon? Yung sermon? Or sarili? Oh. So, doon pa lang. Kahit dito sa church, malalaman mo yung puso ng tao. How they speak. If a person speaks about Christ, that is the pure language. Sa kanta, yung kinanta kanina, di ba? God-glorifying songs. Kaya sabi ko, kita nyo yung ginawa ni, naiyak ako. Yung ginawa ni Air,
Kasi nagtatanong sa akin yan eh. Sabi niya, Pastor, pwede ba kantahin to? Sabi ko, be sure to glorify Jesus Christ in the choir. And not just any song. Porket maganda kantahin, magandang lyrics, magandang hymn. No? Kailangan tingnan mo. Does it glorify Jesus? Kasi church ng Panginoon to eh. We are not here to display our talents only. But we are here to display our talents for the glory of Christ. Amen. Kaya kanina napansin ko, yung double glorify. Glorify, glorify. Sinabi niya, glorify Jesus. Kung na-notice nyo yun, siguro iba hindi na-notice. I saw it. That we can change the lyrics so that we will glorify Christ. Amen. And not just sing a song na masarap pakinggan. No? So, gaya nung yung mga singer ngayon, pagka tumataas na to the millions of dollars, nagiging neutral na yung kanta nila. No? Nag-example ko na sa inyo, yung si Debbie Boone, anak ni Pat Boone. Si Pat Boone ay isa sa mga first of the Hollywood greats, Grammy Award winner na convert to Christianity. Tapos, yung kanyang anak, syempre, ni-raise niya sa Christian way of life. Tapos, kumanta ng You Light Up My Life na neutral. Pag kinanta mo yung You Light Up My Life, you, hindi mo alam kung sino yung you. Yung asawa niya ba yun? You light up my life. You give me hope to carry on. Di ba? You brighten my day. Or you, Jesus Christ. So, kung sino man gusto mo, you will sing, you like the song, ang importante, bestseller yung kanta. Pwedeng You Light Up My Life, ibigay mo rin sa kadate mo, or You Light Up My Life, kantahin mo sa church. Matatanggap ng mga tao. Neutral eh. You see? So, Jabez called upon the name of the Lord. That was a turning point in Jabez's life. And if you look at this principle and you ingest this principle, it can be also your turning point. If you are right now, nagkakaroon ka ng, ano ba ang susunod kong hakbang sa buhay ko? Parang andito na ako sa isang precipice. Andito na ako na, hindi ko na alam anong susunod. Call upon the name of the Lord. And really mean it. From the heart. Kneel down in your bedside and tell Him about your cares and your troubles because He cares for you. Hindi yung ordinaryong prayer lang. Kung meron kang dumadating sa buhay natin, no? Iba-ibang panahon yan, ngayon, ang saya-saya ng church natin. Nakikita ko. No? Yung young people kanina, kumanta, very, very good. Ilang kalahating araw nila pinractice dito yan, hindi ako makatulog. No? Pero it became good. Diba? Nung umpisa, kumakanta sila, naku, hindi pwede. No? Mga sintonado. No? Maya-maya, ang ganda na. Sabi ni Luz, pwede na. Tapos kanina, mas maganda. Usually, after the practice, pumapangit pag actual. Yun ang tendency, di ba? Pero kahapon, nag-practice sila, kahapon ba yun? Practice sila. Nung actual, mas maganda. Purihin ng Panginoon Diyos. Di ba? So, pagka nakikita ko yung ganyan, masiglang church, active, tapos talagang gustong maglingkod sa Panginoon. Pati yung mga
Young people, sabi ko, malapit na ako. Malapit na. Oo, talaga. Yun ang naisip mo. No? Ang una kong naramdaman na malapit na ako nung may nung yung stone. Yung di na ako makalakad. Sa Riyadh. No? Nakaupo ako sa tronong ganyan. Bigla, bihira. Di ako makatayo. Gusto kong bumagsak. Tapos, inakay ako ni Lawrence. May trabaho na si Lawrence na maganda nun. Sabi ko, anak, ito na ang anak ko. Bahala sa misis ko. Pagka may stone ka na ganon, kung mararamdaman niyo yung ganon, yung parang kakat yung air supply mo eh. Minsan ganon. No? So, mag-iisip ka na maghabilin eh. Ngayon, ito naman. No? Sana matagal pa tayo magsasama by the grace of God. Amen. But we are always ready. Diba? Kaya nga, todo eh. Wala nang break. No? Todo. Yung mga lumagpas na sa 60, mga seniors, mga ka-senior ko. Hello, mga ka-senior. Itodo na natin, mga kapatid. Amen. Diba? Anytime, God can take us. Amen. You will regret it. Bakit nga ba hindi ko tinodo pa? No? Pero wag kayong kakasiguro, mga bata. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Hindi mo pwede sabihin, ka-senior lang ang gusto ni pastor na warningan. Kami, bata pa, marami pa kaming years. No. You don't know your life. But Jabez make good use of his life because he called upon the name of the Lord. And that happened, when that happened, God blessed him, even though he was born in sorrow and he has a bad name. God turned his life around, became more honorable than his brethren. Alam niyo, kaya tayo nag-struggle, na kailangan may trabaho. Yung iba, bibigyan mo ng pera, pero pag meron siyang, honorable siya, bigyan mo ako trabaho. I don't like handouts. I don't like to depend on you. Merong mga tao na, okay. No? Sige. Bigay ng bigay. Sige, tanggap ng tanggap. Kaya nga merong nag-o-oppose dun sa mga, sa 4-piece. Alam niyo yung 4-piece? Nagiging masyadong dependent na yung mga tao. Nagiging tamad. No? Kaya pagpapawalisin mo para matanggap mo yung benefit mong 4-piece, bira, wala namang ganyan nung panahon ni Duterte. Wala namang panahon wala namang ganyan. Bakit ngayon, pagtatrabahuhin nyo kami? Bigay nyo yung para sa amin, nasa batas yan. Social, amelioration program na kahit wala kang trabaho, gagawin nilang 45 ang senior citizen. Huwag naman. Bira yan. Wawa naman Jollibee. Diba? Enjoy namin yung Jollibee eh. Yung spaghetti, magkano 85, nagiging 50 na lang. Biro mo, 45 years old, bibigyan ng card. Kawawa naman. So, hindi po maganda na umasa tayo na walang honor ay kumakain tayo. Dapat tayo ay sa ating sariling pagpapagod, nagkakaroon tayo ng pagkain sa ating sariling... So, yan po ang nangyari kay Jabez. Honorable siya. May dignidad siya. At dahil yan sa pagtawag niya sa pangalan ng Panginoon. Jabez prayed for 4 things.
First of all, that thou would bless me indeed. Sabi, and Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that thou wouldest bless me indeed. Okay, so that's number one. Sana po pagpalain nyo ako ng todo, tunay. Talagang pagpapala. Kitang-kitang pagpapala. And, the next thing is, enlarge my coast. Ibig sabihin, palawakin mo yung lupain na pwede kong makuha. Kasi, siyempre, mas malaki ang lupain mo, mas marami kang, yung mga apo mo, tsaka pwede mo explore for farming and everything. And, that thine hand might be with me. So, gusto niya yung kamay ng Panginoon ay makikita talaga sa buhay niya na dinadala siya ng Panginoon into greater heights of usage and progress. Nagpo-progreso siya. 'Di ba? Pagka nakikita natin ng progreso, yung isang tao na maraming nakukuha sa kanyang buhay, maraming na-achieve, maraming na-andika, ika nga. Dalawa lang eh. Yung isa, yung walang Diyos, sasabihin, napakaswerte niyan si Romel. No? Napakaswerte niyan. No? Swerte yan sa asawa. Swerte yan sa negosyo. Yan. Hindi niya ipinapatungkol sa Diyos. No? Yung nag-o-observe. Pero yung isa naman, pinagpalayan. Diba? Pinagpalayan tao na yan. No? Ang Panginoon ay talagang ginagamit siya at hinahawakan siya. Kaya ganyan. So, yun. Pagka ang isang tao ay hindi sanay sa lengguwahe ng Panginoon, at gusto kanyang umunlad sa buhay, anong sasabihin niya sa'yo? Good luck. Good luck na lang sa'yo. Sana umunlad ka sa buhay. Pero kung lengguwahe ng Panginoon, ang pumupuspos doon sa puso at isip ng isang tao, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Minsan, nagiging practice ko yun, yung mga nagtitinda ng kutsinta dito. No? Bibilhin ko. Tapos, sabihin ko, pwede bang pag-pray kita? Matatandaan nila yun eh. Gawin natin practice yun. No? Yung mga maliliit na tindera. No? Be a blessing to them. And pray on the spot. No? Hindi mo man ma-spend time na sabihin natin 5 minutes, 10 minutes para isolvin mo siya. At least pag-pray mo. Tapos sabihin mo, sana maisip mo in the future, pasyal ka rito. Pasyal ka sa church namin. Or baka gusto mo mag-Bible study. Tandaan mo yung pangalan ko. Be ready with your phone. Give it away. Or if you don't like to give away your phone, give my phone. Diba? Yung telepono ko. No? So, para hindi puro home credit lang ang tumatawag sa akin lagi. Araw-araw home credit eh. Hindi ko na nga sinasagot eh. Tumawag kayo sa akin at tumawag yung inyong mga prospect sa akin. Isipin mo, napaka-joyful sa isang pastor. Sabi, kayo po ba si Pastor Nilo? Opo. Binigay yung number namin ni Gina. Binigay yung number nyo. At sabi ni Gina, kayo daw po ang tatawagan para malaman namin, ano ba yung baptist? Paano ba maligtas? Sipin mo, napakasarap nun. Na yung mga members, ipinamigay yung number mo, tapos tumatawag yung mga taong di mo kilala. That's joy, pure joy. Gawin natin yun. Diba? Okay. Be ready with your own calling cards, with your own little piece of paper to give away. Kahit sa palengke. Bumili ka lang ng isda, bigay mo yun. Kahit gawin niyang pambalot yun ng isda.
Eh, yung susunod na makakakuha nung meron siyang idea sino ka ba. Okay? So, pangatlong prayer, no? Thou bless me indeed, enlarge my cause, thy hand might be with me, and that thou wouldst keep me from evil, that it may not grieve me. Alam nyo, habang binabasa ko tong prayer ni Jabez, ay napansin ko, si Jabez, sovereign gracer. No? Si Jabez, sovereign gracer to. Kasi sabi niya, iniisip niya, wala siyang mapapala kung hindi Panginoon kikilo sa buhay niya. Wala siyang mapapala. Itong lupa na to, hanggang dito na lang to ang buhay ko. Pero pagka ang kamay ng Diyos ay nasa akin, lalaki ito. Itong buhay ko na ito, na ang umpisa ko ay Jabez, Zorro, pighati, kalungkutan, wala na, hanggang dito na lang ako. Alam niyo sa India daw, bawal umunlad pagka ikaw nando sa caste system. Pagka ikaw yung, ano ba tawag nila ron? Yung pinakamababang caste. Yung untouchables. No? Kiyale. Hindi ko alam. No? Pag andun ka, ang religion nila, bawal umunlad. Bawal makipag-asawa doon sa Brahmin, doon sa mataas. Kasi destino mo yan eh. Guhit ng palad mo yan eh. Diyan ka hanggang mamatay. And that is a culture. No? Pero si Jabez, hindi siya naniniwala ron. He knows that the God of Israel can turn his life around and make him more honorable. That's why, tayo, ganun din. Ang Diyos natin, pwede tayong pagpalain above all that we ask or think. Diba? He is able to give us above all that we ask or think. So, sovereign gracer to si Jabez. No? Naniniwala siya in a great God, a sovereign God, who can bless him beyond his imagination. And he is God, ito na, ang sabi rito, after the prayer, God granted him that which he requested. So Jabez received what he asked from the Lord. Kailan tayo nagkaroon ng yung talagang real answered prayer na something impossible na pinag-pray mo talaga? Minsan nangyayari na lang sa atin yung good things in our lives without our prayer eh. Kaya after the good thing happens, sasabihin natin, thank you Lord. Kahit di ko pinag-pray, dumating na. Di ba? Minsan ganun eh. Tamad manalangin mga Baptist. No? Hindi pa pinag-pray, dumarating na. Nauunahan tayo ng sagot sa answered prayer. So, how good it is na meron kang pinag-pray, tapos sa tingin mo, imposible na mangyari, then nangyari. No? So, di ba, ang sarap ng pakiramdam na God heard you. You know that it is your prayer that God directly answered. Yun yung sabi rito, God granted him that which he requested. Isang example ng answered prayer sa akin. Imposible, no? Na mapangasawa ko si Luz, pero sa kanya sinagot ako. Ang pangit ko kaya nun. Yung mga karibal ko, ang popogi. No? Hindi ako marunong magdala damit. No? Pero,
Maayaw na nga ako eh. Pero ako nanalo, ako nagwagi. Kaya mga binata, huwag kayo mawala ng pag-asa. Kahit binasted kayo, tuloy nyo lang. Tuloy ang laban. Amen. Basta Kristiyano, huwag yung unsaved. Na? Tuloy nyo lang. Kasi hanggat may buhay, may pag-asa. Kita nyo yung nangyari sa akin. Ano? Impossible. But God granted. Ay, pinag-pray ko talaga yun. Sabi nila, kinulam ko si Luz. Hindi naman. Prayer, answered prayer yan. So, God granted him that which he requested. At marami pa. Marami pang answered prayer na nangyari. No? Sa akin, at I believe sa inyo rin. No? Si John, answered prayers si Rain. Tama ba? Oo. So, marami dito na ganyan ang nangyari. At hindi lang tungkol sa pag-ibig. Alam niyo to si Brother Edwin? Ha? Operator lang yan ng ano eh. Ng offset ng makina. No? Tapos pinapagalitan lagi yan ng may-ari. Kasi inuupuan niya yung Quran. Eh bawal yun. Karban, enta karban. Harami. Inuupuan niya yung Quran, holy book yun. No? So, yan. Ngayon, Philippine famous mechanic. Kita nyo. Kaya minsan-minsan lang yan natin nakikita dito eh. Laging kung saan-saan napupunta eh. Oo. Di ba? Pinag-pray mo ba yan? Amen! Tamo, answered prayer. God's providence. Pag-pray mo, yung pamilya mo, maisama mo rito. Imposible yon. Pero pwede. Di ba? Walang imposible sa Panginoon. Ayan. Amen. Okay, so ito, application na po tayo. God had a relationship with Jabez, hence his request was granted. Now, we can pray the same prayer. We can say to God, God, I hope you bless me indeed. Pero anong klaseng blessing pagka binless ka na ng Panginoon? When God blesses you, it means more. Dito sa Old Testament, ganon. No? Yung expansion nila, ibig sabihin nun, glory to the God of Israel. Sa New Testament, when you are blessed by God, it means mas marami kang pwedeng i-share sa church, sa poor, sa kapatiran. Blessing, financial blessing. What you are really asking is, and what really should be in your heart when you ask God for blessing, is I want to share more. I want to care more. Hindi yung puro sarili. God bless me. For what? Para ako yung mabili ko ang gusto ko. Para naman makaapak ako dyan sa City of Dreams. At makaya ko yung 4,000 pesos na unlimited na buffet na pagkain. No? Kakaingit sila eh. Para naman makapunta ako sa mga 5-star hotel. Bless me! Yun lang, hanggang doon lang yung idea mo, kaya gusto mo ma-bless? No. Sa New Testament, sa members ng church, ang blessing ng Panginoon, pag binless ka, ang purpose na nasa mind mo, para ako ay makatulong. Para ako ay mayroon ding ma-bless na iba. Bless me so that I can bless others. Channel of blessing tayo eh. And the more you are a channel of blessing, the more God will bless you. Because blessings will flow and overflow.
Diba? Sabi ni David, my cup runneth over. Umaapaw yung blessing sa kanya. Kaya yung hawak niyang baso, puno at lumaapaw. So, ganun ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi yung pahamig ka lang ng pahamig. Palaki ng palaki yung bank account mo. Tapos, mamanahin yun ng mga anak mo na hindi mo alam paano gagamitin. So, habang buhay ka, maging channel ka na. That is number 1. God enlarging your coast means more territory to cover. And therefore, if you have more territory, you have more ministry. If you have more property, more ministry. Oh, may mga members tayo dito, no? Sabi niya, Pastor, gamitin natin tong lugar namin. Tapos yung isa pang lugar namin doon, pag-isipan natin paano magagamit. Kung pinagpala ka ng Panginoon, in answer to prayers, pagka marami kang nakuha at binigay sa iyo, alam mo, binigayan sa iyo ng Panginoon, ano ka? Steward ka lang. Amen. Di ba? Hindi yan talaga sa iyo. Pinapaalagaan lang ng Panginoon niya, kanya yan. Amen. So, anong gagawin mo dyan kung iba talaga ang tunay na may-ari niyan, sa iyo lang pinagkatiwala? Ipapagamit mo para sa Panginoon. Amen. Yun. Para hindi tayo masyadong palahamig. So, when God enlarges your coast, it means more territory to cover, more service, and more ministry. Lagi na halimbawa si Colgate. Nabasa ko yung mga writings ni Colgate. Colgate was a secretary of a Baptist association. And allegedly, he lived only on 10% of his income. 90% he gave away for printing of Bibles and establishment of Baptist churches. Yun ang buhay ni Colgate. Sipin mo, sobrang yaman mo na kahit 10% lang ng kinikita mo, yung ka nabubuhay, ang yaman-yaman mo pa rin. Sobrang pinagpala siya ng Panginoon. Yung 90%, ipinamimigay niya, give away niya, pero ang yaman pa rin niya. No? Oh. Ano ba ang Colgate mo, Brad? Close up. Ito mo? Oh. Ano yung illustration niya? Ibig sabihin, sobrang famous ni Colgate na pati yung lahat ng toothpaste, Colgate alam natin. Di ba? Oh. Yung pinagpala ng Panginoon eh. So, ito mo, no? When God enlarges you, God will use you. God put your hands upon me, sabi ni Jabez, that thine hand might be with me. So ano yung sabihin nun? Sa New Testament, ang ibig sabihin nun, you will become an instrument of God. Amen. A tool. So that He can expand His influence and expand the kingdom and expand the gospel to many, many places and to many, many ears. Everywhere you go, if the hand of God is with you, everywhere you go, God hears about, the crowd hears about Jesus Christ. Ganun ba yung buhay natin? Naisip ko kanina, mamaya, gagawin natin, Be ready. Gagamitin natin yung phone natin. You will select one prospect na hindi pa nakarinig ng gospel, hindi pa saved, pero nasa phone book mo. Ite-text mo siya. Or i-chat mo siya for the first time. Gusto ko sana maligtas ka. Gusto ko sana makilala mo si Kristo. Kaya natin gawin yon. Amen. Diba? Puwersahan to. Para maramdaman mo yung pressure. Ano kaya sasabihin niya? Mira, Pastor, pinuwersa ako mag-chat doon sa sa hindi ko pa balak witnessan.
kamag-anak mo, di ba? Kaibigan mo, kaklase mo, kaopisina mo. Alam mo, unsaved. No? Alam mo, walang Kristo sa puso. Gusto kong maligtas ka. Ano kaya ang mangyayari? No? Siguro, di na magpapakita yon or whatever. Or God might change his life with a text or chat message coming from you. That is being a tool of God, an instrument of God, na nagagawa mo yung isang bagay na hindi mo kayang gawin, pero dahil the hand of the Lord is with you, you will do it. You can do it. And lastly, isa pang prayer niya, that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. Yan yung pang-apat na prayer ni Jabez. God keeps you from evil in the New Testament sense means your testimony is solid. Maganda ang testimony mo. Hindi ka inconsistent. Yan ay sakit na natin, ano? Na tayo ay parang, minsan, parang bumbilya na pundido. Patay sindi. Ang alab-alab, eager na eager, mag-serve, kumakanta, naglilingkod, lahat ng activity ng church, sinasalihan natin, biglang, parang nasinok. Bigla, asa na siya, no? Wala eh. Chat mo. Di sumasagot eh. Biglang, nangyari ron? May assignment pa siya, may gagawin. Tapos wala na. Hindi mo na tawagan, di sumasagot. No. So, pagka answered prayer that God keeps you from evil, magkakaroon ka ng testimony ng faithfulness sa mga tao. Hindi niya isipin na unreliable sa ministry yan. Huwag mong bibigyan ng assignment yan. No? Yan ba? Yung lagi dating nagsasabi ng Bible. Ay, yung alive. Ay, wala yun. Nakita ko nung isang araw, naglalasing. Ganon. Oo. Tapos unsaved pa yung nagkikwento. No? Di ba? Ganon tayo eh. Ganon ang mga Kristiyano na sana hindi mangyari dito sa SGBCI. No? Ingatan. Tandaan niyo mga kapatid, if you are a member of this church, your life is our life. Your name is our name. Your fall is our fall. Things that people evil will things that people will say against you, that is evil, is our evil. Pag nasira pangalan nyo, sira kami. Dahil tayo isang church. Kaya ingat tayo sa buhay natin. Hindi ikaw lang yan. Hindi pamilya mo lang yan. Lahat tayo apektado sa kasiraan ng isa. At higit sa lahat, ang Panginoon apektado. Diba? Sabi ng ni Nathan kay David, you have caused the enemies of God to blaspheme His name. Dahil sa ginawa mong kalokohan, yung mga hindi naniniwala kay Jehovah ay namumusong laban kay Jehovah. Dahil sa iyo, David. Gusto ba natin yun? Na, Bible, di ako naniwala dyan. Yung mga Baptist, yung SGBCI, naku, mga tao dyan, mga ma-attend dyan, layan. Dahil sa isang tao na kamali. So, God will keep you from evil. Pray for it. Pag-pray natin, sarili natin, that God will protect you, your testimony, that it may not grieve you, and it will not grieve me. Lalo na po yung mga young people, no? Maraming passions.
Maraming mga papasukan pa tayo na minsan hindi natin akalain na nakakaapekto sa church. Dahil tayo ay jolly. Tayo ay nagkakatuwaan lang. Ingat po, mga young people. So go ahead and pray the prayer of Jabez. Because through these kinds of prayers, you will be an asset to the church and to the glory of the Lord Jesus Christ. Let's all stand.